So naghahanap kayo ng first car ninyo. Syempre, Toyota Vios yung isa sa pwede ninyong ilagay sa listahan ninyo. Marami nga lang ang magne-negative sa inyo sa mga comment section or baka sa mga advice na masyado nang madami sa kalsada. Kaya naman yung iba ay sasabihin ay pang taxi daw. Sa akin, hindi ba nga positive thing yon kung marami sa kalsada? Ibig sabihin, ganun nakasubok yung reliability niya kaya madaming bumibili. Up till now, isa pa rin to sa talagang kahit saan ka mapatingin ay may Toyota Vios. At kung ginamit man sa taxi, it's also a good thing, right? Na reliable siya kaya ginamit pang taxi kasi matipid na sa gasolina, maaasahan pa. Hindi ko sana i-review yung Vios kasi parang masyado nang madaming review nito. Pero nagulat ako nung pumunta kami ng Tangadan Falls, napakatarik. Habang nagde-decide ako kung dadaling ko si Apa doon at itutuloy, ay in-overtaken kami ng Vios. Kasi ako, akala ko yung sedan, hindi niya kaya pumunta sa mga ganon. Pero nagkamali ako kasi itong Vios, kaya niya pala. So tingnan natin ngayong araw kung ito nga ba yung sulit na sasakyan para sa'yo. Tara! For the engine, we have dual VVTi, 4-cylinder inline na dual overhead cam with 16 valves na syempre electronic fuel injected na. With a displacement of 1,329cc and a maximum power of 99 PS and 123 Newton meters of torque. Ayun yung engine niya, 1.3 pala ito. Yung kasing ating sedan na Civic ay 1.5 turbo. So mas matipid to sa gasolina. Tingnan natin yung loob. For the design, syempre makikita nyo sobrang compact lang naman talaga ng Vios. Parang straight to the point, very compact, pang practical use. Pero nakakatawa kasi yung mga Vios ngayon. Talaga may forma na din, may dating na rin eh. Medyo madiin na rin talaga siya. Bagay pa sa kulay ko. Ang ganda na ito. Actually, itong kulay na to, dapat ito yung ipapakulay ko sa NMAX ko. Itong pagka-green ng Vios na to. Kasi kakaiba siya eh. Pag tinignan mo, parang siyang elegant na effect. Isa to sa ina-eye ko talaga. So sa front looks, ito yung isa sa napansin ko na dumiin na talaga sa Vios. We have our Toyota badge here. Pinakamabenta pala nila is yung XLE, which is yung mid variant lang. Dito sa Toyota Vios J, wala siyang fog lamps. Unlike dun sa XLE na mid variant. And then, isa rin sa pinagkaiba, body color yung side mirrors nun, pati itong mga door handles. Tapos yung antenna nun ay shark fin na. Ito is regular antenna pa lang din. At saka keyless na rin po yun. So, meron na siyang button to lock and unlock. Tapos, mabubuksan mo na rin yung trunk using the key for the XLE, which is yun yung pinakamabenta nila. Pero una sa lahat, bibili nyo naman yung Vios dahil ang pinaka-purpose ninyo talaga is yung pagiging practical, di ba? Kaya alam nyo, isa talaga to sa naiisip ko noon na kunin kasi kayang-kaya ko siyang i-paid ng cash, hindi ko na kailangan kunin ng hulugan. Mapapansin nyo, meron pa rin siyang armrest sa gitna, which is deal breaker for many kasi syempre kapag nagda-drive ka, napaka-importante ng armrest niya. I just found na yung armrest niya is medyo malalim dito. Kung kagaya ko na hindi na ako aabot dyan, masyado nakaunahan yung upuan ko, para sa akin medyo malalim yan. For the seat, meron tayo dito cloth material na seat, which is good naman sa atin kasi tag-init. Yung mga tipong hindi masyadong umiinit. Pero yung iba, pinapalagyan nila ng cover. Pero sa akin, okay na to, stock to stock. Practical usage, yung iba gagamitin pang grab, yung iba naman pwedeng pang family. Mataas yung ground clearance niya. Yun isa sa mga bentahe ng Vios para sa akin. Na tipong, kaya mo siyang dalhin. Kahit mag North Loop ka, kaya mo siyang dalhin sa San Lupalop ng Pilipinas. Especially, nung may nakita nga ako na may nagdala dun sa Tangadan Falls, na napakatarik no, na tipong yung Hilux Tamaraw namin ay sumasayad pa yung stand na step dun sa pinakalikod. Pero yung Vios ay kinaya. So, wala tong kaselan-selan. Hindi mo siya mai-small na sedan tapos hindi mo pwedeng dalhin kahit saan kasi yung Civic ko yun yung isa sa mga hindrance eh, kaya ko siya hindi madala kahit saan eh dahil nga mababa yung ground clearance nun. Pero itong isang to walang kaselan-selan, pwede mo dalhin kahit saan. Pero syempre kapag baha kahit Hilux medyo ano ka na, di ba? Medyo magdalawang isip ka na kung itutuloy mo o hindi. Huwag mo naman masyadong subukin. Sasagad-sagarin mo na. So ito, meron siyang dalawang visor dito, walang salamin, meron tayong ilaw, steering wheel na soft touches naman siya kahit na hindi pa siya leather. Wala din tayong infotainment system na merong Apple CarPlay or Android Auto. Kagaya dito ng head unit ng ating Tamaraw. FM, Bluetooth, meron naman. Tsaka meron namang audio jack. Tsaka Type A na USB. So, pwede ka pa rin magkabit ng sound trip mo. It's not a big deal pala. Kasi akala ko dati sobrang parang big deal ng mga Apple CarPlay na yan. Pero if you're someone that is looking for luxury, then maybe this is not the best vehicle for you. Sa akin, kung gusto mo lang praktikalan, dadaling ka from point A to point B. At kahit gusto mo pang mag-Philippine loop, pwede
itong Vios actually. Palagay ka na lang ng cellphone holder dito kung gusto mo nang mag-navigate using your phone. So meron naman siya dito. Then may cubby hole side dito, medyo maluwag. For the panel, meron pa ring digital na maliit pero analog yung display niya. Straight to the point. May SRS, airbag pa rin naman, so still safe. And ayun, manual transmission pa siya kaya kapares sa tama raw natin. Meaning to say, ito yung entry level kaya sobrang mura. Pero yung XE, yun yung para sa akin na sulit na kasi meron na yung Apple CarPlay, Android Auto. Sasakyan mo na lang. Yung pinaka-kailangan mo sa car, nandun na rin siya. Sa magilid, merong speakers, bottle holders, automatic na rin yung ating windows for the driver only. Pero sa ibang windows, yung tatlo ay kailangan mo pang pull and hold. And then, meron na rin siyang mga grab bar sa driver, sa passenger, air condition, na malamig naman yung mga air condition ng Toyota for me. So, aabot na to kahit dun sa likod dahil wala silang extra air condition doon sa likod. Yung maliit na bulsa, pwede mong paglagyan ng barya. May dalawang cup holder siya doon sa unahan ng cambio and then conventional na handbrake. Straight to the point. Actually, kung mahilig kayo sa manual transmission at napakarami kong kilala na gusto pa rin talaga ay manual transmission dahil yun daw ang mas lalaki na vehicle pag manual transmission. Pero ako naman ay takot sa traffic kaya ako ay automatic boy. So, depende pa rin sa inyo. No? Kung mahilig kayo sa manual transmission, go for this. Hazard button, compressor, at saka anti-fog for unahan. Sa atin namang aircon, 1, 2, 3, 4 ng fan, tapos cooling, nandito lang din. Pwede mo siyang aircon na sa ulo lang or pwede may lumalabas din dito sa inyong legs. Tingnan natin likod. For the passenger, isa sa mga nagustuhan ko na sense ay parang may magic talaga yung mga Toyota, especially yung Wigo, nung na-review natin last time. Malawak yung kanyang legroom. My height is just 5'4" lang naman, pero siguro kahit matatangkad na passenger ay kasyang-kasya dito kasi pati headroom napakalawak pa. Straight to the point lang din yung kanyang seat. Leather, wala tayong armrest dito sa gitna, pero kayang-kayang magsakay ng tatlo, easy. May mga headrest din tayo na adjustable. Tapos wala nang masyadong toys dito, no, bukod lang sa windows. Meron siyang bottle holder pero maliit lang. May pen holder din dito sa may bandang itaas. Tapos meron ding mga grab bar, ilaw. Simple lang. Pero alam nyo yung parang practical. Yung tipong inviting siya sa mga practical na tao. Yung tipong hindi mo na kailangan ng hassle na sobra. Sasakyan mo na lang. Kahit naka-shorts ka, pawisan ka, o ano, sakyan mo na lang. Walang kaarte-arte, di ba? Tignan naman natin yung pinaka likod niya. So ito yung style ng likod niya. Meron dati na uso na Vios yung parang Batman. Uy, malawak ha. Pinaka likod niya, yung trunk niya malawak, no? So kasya nga tao dito. Lalagyan ng tao. So kasya dito yung mga gamit na kailanganin natin kapag bumabiyahe. Alam nyo, one thing na sinasabi, binabash yung Civic ko na kamukha daw ng Vios yung tail light. Which is, para sa Vios, that's a compliment. Wala tong camera sa likod pero may ilaw para sa plaka. Ang dami mo nang mailalagay dito. May stop lamp lang. Tapos ayun nga yung antena niya. Toyota badge, Vios badge. Tapos pwede mo sasian or pwede mo dun sa unahan buksan. Sakali naman nabibili kayo ng XE, meron tayong black, meron din silver metallic, alumina jade metallic, at saka super white. So yun yung mga colors niya. Parehas pala sila ng XE na automatic version naman ito. Pero yun, mas maganda yung infotainment nun kasi may Apple CarPlay na and Android Auto. Napansin ko sa kanya, bulb type pa yung kanyang headlight. So it could be better kung LED na. Tapos sa brake, naka-disc brake sa unahan, drum brake pa yung likod, tapos naka-hub pa siya, hindi pa siya naka-mugs. Yung mga tao nga yun yung unang minomodify nila at ina-upgrade, diba? Sinalises, yun nga yung Vios sa isa sa marirecommend ko na sulit din pala kasi nga nung nakita ko siya kung gano'ng capability niya, gano'ng ka-practical, 1.3 liters na engine, siguradong matipid na, pero hindi ka pa rin mabibitin sa power, kakayanin niya pa rin kasi mas mahina pa nga yung Wigo pero kinakaya pa rin pang araw-araw. So this one is sakto lang yung power niya for everyday use and even for somehow mga long drive na pupuntahan natin. Ang tanong, magkano ba? Nag-increase na ulit ngayon ang mga presyo ng mga sasakyan at itong Toyota Vios na manual transmission which is yung J variant ay meron na ngayong SRP na 738,000 pesos at kung gusto niyo naman ng CVT which is yung XE na variant ay 780,000 pesos na yon. Not bad. Actually, maganda na siya. Kung gusto niyo mag-cash, mas maganda pag-ipunan. Vios, maasahan, reliable, matagal na rin sa industriya. So, gusto niyo mag-inquire na itong Toyota Vios natin, ay hanapin niyo lang si Lars. Paano kanila makakontakt? Sa Facebook page ko, yung Lars Sayo Toyota Santa Rosa. Mobile number ko naman sa screen. Quick insight, bro. Ito bang Vios, isa sa mabenta pa rin hanggang ngayon? Top selling sedan to ng Toyota. Kahit anong brand. Palagay mo bakit? Siyempre, Toyota number 1. Daya yung sagot. So yun guys, kapag gusto nyo ng Toyota Vios, ay hanapin nyo lang si Lars at siya mag-a-assist sa inyo. Ayan yung contact info niya. Okay bro, thank you. Para sa inyo, Nerices, sulit ba ang Vios or anong magandang katunggali nito na pwede natin i-compare or i-review next vlog? Comment nyo naman sa iba pa. Nagustuhan nyo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool, ride safe always.